Isang malapit na kamag-anak ng mga ampatuan ng witness din sa nangyaring Maguindanao Massacre ang nagpaplano ng lumutang. Pati kasi siya hinahunting na ng mga ampatuan kesa nga naman na mapatay, mas gusto na raw niyang mabulok sa bilangguan. Ang story number 3 ni Andrea Bautista. Special bodyguard ng mga ampatuan si Jessie, alalay, tagahawak ng pera at tagaligpit ng kaaway. Ang kanyang boss, si Dato Canor Ampatuan. Isa rin sa mga suspect at pinsan ng prime suspect sa Maguindanao Massacre na si Andal Ampatuan Jr. Sa exclusive interview ng TV5 News, inamin ni Jessie na siya ang inutusan ng mga ampatuan na kumuha ng mga cellphone at camera ng mga biktima. Inamin din ni Jessie na kasama rin siya sa mga bumaril sa 57 na katao noong November 23, 2009. 7 ang tinuturo ni Jessie na bumaril sa mga biktima. 4 sa mga ito, mga ampatuan, at 3 daw silang special bodyguard. Pero dahil sa kanyang nalalaman, target na rin daw siyang ipapatay ngayon. Patay na dato? Oo, mag-witness yan. Yan ang delikado, malaking witness yan. Kwento pa ni Jessie, isang linggo bago ang massacre, nagtawag raw ng meeting si Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa kanyang mansyon sa Barangay Bagong. Si Andal Sr. nagtawag ng meeting? Oo. Tapos sinabihan niya, Dato Canor, sana abangan yung mga mangurarato kung mag-file, patay mo. Simula noon hanggang mangyari ang massacre, dumami na ng dumami ang mga armed CVOs at CAFGU sa lugar, hanggang sa umabot na ito ng mahigit 200. Pabalik-balik raw sila Jessie sa checkpoint para paghandaan ang gagawing pagharang. November 23, 2009, hinarang ni dating Maguindanao Police Chief Sukarno Dicay at Dato Canor Ampatuan ang Mangunda Dato convoy. Natakot ako, tinis ko. Tinis ko talaga. Hindi petition ako ng patay ratong dyan. Hindi ko alam anong natamaan ko. Hindi ko nakita sino natamaan ko. Kasi utos man sa akin. Kasi naawak man sa tao. Sabi ni Jessie, pinaka-brutal daw na pinatay si Jeneline Mangunda Dato, asawa ni Vice Mayor Toto Mangunda Dato. Sa highway pa lang kasi sa Barangay Malatin, sinimula na raw itong bugbugin ni Unsay. Matigas daw kasi ang ulo. Sabi ni Rato Unsay, repen. Hindi ko nakita talaga yung repen. Then narinig ko talaga. Matapos ang massacre, tinimbre daw agad ni Unsay sa ama ang insidente para makapagpadala ng backhoe. Para naman sa prosecution, napaka-importante ng nalalaman nitong witness na si Jessie. Maaari daw kasi niyang i-corroborate ang testimonya ni Vice Mayor Rasul Sangki na nauna nang iniharap sa korte. Kahit makulong ako, kahit mamatay ako, nagbalag ng pagkakas. Sabi ni Jessie, matindi ang banta sa buhay niya, pero mas mabuti na raw na sabihin niya ang alam niya ngayon kaysa dalhin niya ito sa hukay. Duda naman si Attorney Siegfried Fortun sa timing ng paglitaw ni Jessie bilang testigo. Hindi raw siya kinakabahan sa paglabas nito. Madali lang daw kasi gumawa ng istorya. Payo ni Fortun kay Jessie, sumalang muna sa witness stand para magkaalaman na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Andrea Bautista, The Evening News.